katingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksuntan ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Huwebes, Agosto 21, tuig 2025. Sangan sa atong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Sangan usab di Attorney John Destacamento, ako usab si Gia Navarro, maguban-uban ta hangtod alas 9 sa buntag aron pagpakisayod sa mga dagkong pangitabo diri sa lokalidad, sa nasod ug sa kalibutan, ingon man paghisgot-hisgot sa mga nagunang mga issue nga may labot ang lungsod ug ang katawhan. Atong sugdan ang atong tulumanon sa pagtanaw sa mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, no ghost projects in Cebu flood works. Sa Sunstar Super Balita, naligsan, nakaligis, namatay. Sa The Freeman, DPWH, no ghost projects in Central Visayas under its flood control initiatives. Sa The Freeman Banat News, tulo patay sa duha ka mga aksidente sa dakbayan sa Sugbo ug Bohol. Sa Philippine Daily Inquirer, PH Envoy, U.S. seeking Kibuloy extradition. Sa The Philippine Star, Ping says politicians get lion's share of flood control kickbacks. Sa Manila Bulletin, economic sabotage wraps eyed over ghost projects. Og sa Tempo, 9 million peso hit job. Police says boss ordered slay of Japanese nationals in Manila. Mao kadto ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Sa atong pagbalik, atong sutaon ang atong weather update karong adlaw ug atong sutaon ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord,
and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balikta sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. O karon naa na sa atong linya si Sir Jumer Iclarino gikan sa Pag-asa Mactan, Visayas alang sa atong weather update karong adlaw. Sir Jumer, good morning. Yes, good morning sa tanan ug sa atong tanang tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang low pressure area natong gi-monitor naa sa 705 kilometers silangan sa Infanta, Quezon ug naa kining moderate or medium chance sa maging bagyo or tropical cyclone within 24 hours. Habagat ang nakaapekto sa Palawan ug sa kasadpang bahin sa Mindanao ug diri sa portion of Visayas. Tungod kini sa southwest monsoon atong weather condition sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu makasinati na medyo mapanganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug nay mga pag-uwan ug kini mga thunderstorms. Magdala kini usahay kusog na mga pag-ulan na posible gihapon ang mga flash floods or landslides ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa mga gi-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hining ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas ug ang atong kadagatan, malinawon nga ito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 31 degrees Celsius, haring adlaw mo salop alas 5:59 sa hapon, ang dagat mo tao niya alas 9:12 sa buntag, muhunas alas 5:05 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 8:11 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Jomar Iclarino. Daghang salamat Sir Jumer Iclarino ug maayong buntag inyong tanan diha sa inyong buhatan. Og karon ato nang sutaon ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department. Naguna sa mga balita, Konsehal Joel Garganera mipaambit sa konseho sa syudad sa tulo ka mga pamaagi aron nga masulbad ang pagbaha. Kini pinaagi sa pagtarong sa infrastruktura hangtod na sa kooperasyon sa katawhan. Aniya ang dugang kasayuran. Atubangan sa mga sakop sa Cebu City Council, mipaambit si Konsehal Joel Garganera sa iyang three-pronged approach aron sulbaron ang pagbaha sa dakbayan. Sa iyang privilege speech, nakita ni Garganera nga lisod na sulbaron ang nagkagrabing baha sa syudad tungod sa daghang mga kakuwang ug kapakyasan. Aron nga hingpit nga masulbad, kinahanglan nga tarungon ang iyang infrastruktura, kooperasyon sa managlahing sektor ug kinaiya sa tao. Una, kinahanglang tangtangon ang mga nagbabag sa tanang agianan sa tubig, ilabi na sa kasapaan ug mga kanal. A clear indicator of this reality is our outdated drainage master plan. The last of which, if I'm not mistaken, was
approved and published way back in 2005. That's 20 years ago. And much has changed. The most heartbreaking part is this. We clean the rivers today only to see it filled with trash tomorrow. Unta, dili na ta maghugaw-hugaw para wala tay limpyuhon sa sunod adlaw. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Presidente Bongbong Marcos Jr. nasagmuyo human masayod sa gingong ghost project dito sa Baliwag, Bulacan. Kani mi paymangno siya nga mo pasak o napasakaan o gakaso ang kontraktor o patong-patong nga kaso. Ilabi na katong nalambigit sa mga questionabling proyekto. Ani ang nadugang kasayuran. I'm getting very angry. This is what's happening here. Hindi naman. Walang ginawa. Kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala kang makita. Puntahan ninyo. Wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Kini na lang ang nimong gibati ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. human masayod sa usa ka ghost project dito sa Baliwag, Bulacan. Tuyong gisusi karong adlaw ang usa ka flood control project kanimutang sa Barangay Piel sa Mong Dapit. Sa nadawat nilang report na kompleto na hinuon among proyekto niadtong Hunyo ning tuiga nga mikabat ngadto sa 55.7 million pesos. Natingala siya sa diyang naabtan nga maski usa ka hollow block wala gyud sa mismong lokasyon sa naisgutang proyekto. Kung o galing na pamatud ang sad-an ang kontratista o ni kinsa ang nalambigit sa mga ghost project, patong-patong nga kaso ang yang atubangon apil na ang economic sabotage. Ang trato namin with all of this is, siyempre marami na. For example, falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Base sa mga dokumento, ang Sims Construction Trading mo'y contractor sa mga proyekto ubos sa First Engineering District Office sa DPWH. Mong gitumbok niya nga usa among ghost project sa mahinungdan nga nagkagrabe ang pagbaha sa lalawigan sa Bulacan. Napaka malaking bagay at napapakinabangan namin ng husto yung inyong pagsulat sa amin, pagsumbong, padalhan nyo kami ng picture, padalhan nyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon dun sa inyo. Pupuntahan natin. Kung hindi ako makapunta, pupuntahan ng mga engineer natin. Gani din sa atua, kumpiyansa ang Department of Public Works and Highways sa Region 7 nga walay gipatumang ghost project sa Sugbo o sa rehiyon. Nagkanayon si DPWH 7 Director Danilo Villa Jr. nga nagagikan among findings sa mga nadawat nilang report. Samtang ning pagkutlo usab sa balita, walay mayor gikan sa Sugbo ang niduyog sa panawagan ubos sa Mayors for Good Governance bahin sa flood control. Kuyog ni Baguio City Mayor Benji Magalong, apil ang dili mo menos 40 ka mga mayor o ubang local officials ang niapil sa panawagan alang sa transparency aron pagsuta kung kinsa mangyud ang nilambigit sa mga questionabling flood control projects. Gian Navarro, CCTN News. Sa pagpadayon sa atong mga balita, Provincial Health Board gibalik ni Gobernador Pamela Baricuatro human nawala sa nakalabay nga 6 ka tuig. Mangunay ang maong grupo sa paghimo og mga pulisiya ug pagahin og pondo alang sa mga programang may labot ang panglawas. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibalik na ni Gobernador Pamela Baricuatro ang Provincial Health Board human nga nawala sa nakalabayng administrasyon sulod sa 6 ka tuig. Ning simanahalang kini-convene ni Baricuatro ang Health Board aron musubay sa mga mahinungdanong lakang sa Kapitolyo kung hisgutan ang mayong panglawas sa tanan. Panguluhan sa gobernador ang Provincial Health Board isip chairman ug kuyog niya ang Provincial Health Office Head nga si Dr. Marian Josephine Arsenal isip vice chairperson. Ubanan usab sila sa mga sakop sa board. Sama nilang Bukal Stanley Caminero, Chief of Hospitals gikan sa 4 ka mga provincial hospitals. Ingon man mga representative gikan sa gobyerno, religious o marginalized sector.
Gipasabot sa Capitol Health Consultant nga si Dr. Nicole Catalan nga kabahin lang kini sa priority agenda sa iyang inahang si Gobernador Pam nga mao ang pagtagad sa panglawas. Himuon sa Health Board ang mga mahinungdanong polisiya ug health program sa probinsya aron maabagan ang gobernador. Bantayan usab nila ang Special Health Fund nga mo'y kakuhaan og pundo sa mga himuong lakang. One of the things discussed were katong Magna Carta for healthcare workers, also waste management, ug katong status sa mga different hospitals. Katalan nga kinanglanon ang Provincial Health Board kay daghang mga kahigayunan ang nawala sa panahong inactive pa. So without this, naka-miss out jud on opportunities for policies bitaw ug other critical funding from the DOH. So importante kay nina na convenient. Matagbuan ang ilahang mga meetings aron tukion ang dugang pang mga lakang sa Kapitolyo ngadto sa mga tambalanan ug uban pang inisyatiba. Sanglit gihimo nilang giya ang Universal Healthcare Act o Republic Act 11223 diin gilatid ang mga tulubagon sa Provincial Health Board. Mas madali na ma-facilitate. Everything flows from cascade na from their policy of funding from DOH. Navarro, CCTN News. Mandawi City Public Library planong i-rehabilitate diin lakip sa tingwa nga himuon ng electronic library diin adunay daghang computer kun ngano adunay dugang kasayuran si Mary Rose Sagarino. Sa Rizal Bonifacio Memorial Building sa Mandawi Heritage Plaza nahimutang ang kasamtangang City Library sa Mandawi. Ang building gikonsidera nga cultural heritage site. Tungod usab niini, limitado lang ang kausaban nga paghimuon sa kagamhanan sa struktura. Giplano ang pag-rehabilitate sa City Library. Lakip na ang atop nga giingong musud ang tubig kung adunay uwan. Lakip sa pagpalambo, giplano usab kini nga himuong electronic library, butangan og dugang mga computer ug internet access. Gabi pa ba? Kaya more or less maka-print sila dito, maka-search sa web kung sa ilang mga kinahanglan. So we're hoping 1 to 2 months from now, butang na to nato. No, ang uban magud mingon magtuo magud na ingana na kasayon. Kamo gibaw mo sa gobyerno gali daghan tang proseso agian ba. Ana-anay 21 ka mga computer ang library. Dugangan kini og 15 ka units nga ibutang dapit sa Purok Development Office. Pagkahuman sa rehabilitasyon, ang library ablihan gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 10 sa gabi. Samtang ang dugang computer ibutang sa PDO, plano nga ipagamit 24 oras ilabi na alang sa working student. Gilauman ni Mayor Owano nga makompleto ang renovation o pag-instalar sa dugang nga computer sud sa usa ngadto sa 2 ka buwan. Gawas sa pag-rehabilitate, gihisgutan usab ang posibilidad nga ibalhin ang library sa mas dako ug modernong lugar duol sa Mandawi City College, Sports Complex o sa umaabot nga government center. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong uwahing balita, duha patay sa aksidente sa kadalanan kagahapong adlaw sa barangay Hipodromo ning Dakbayan sa Subo. Samtang usa-usab ang patay sa disgrasya sa lungsod sa Bien Unido sa lalawigan sa Bohol. Ang kasayuran ay hatod ni Arnold Bustamante. Duha ang nakala sa netwag vehicular accident sa MG Quingpo Avenue sa barangay Hipodromo sa Dakbayan, Sugbo atol sa pagtuang sa kusog nga uwan alas 2:03 kanina kadlawon. Ang nakala sa nga sila nga Miljan Kalinahan, 25 anyos, ug ang driver sa motor nga si Arnold Andraque, 29 anyos, taga Pulpugan, lungsod sa Consolacion, probinsya sa Sugbo. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office o sa kuha sa CCTV camera, nakita nga samtang mitabog sa karsada ang biktima nga si Miljan Kalinahan, naamtan gyud siya sa naghaguros nga motorsiklo nga gimanihon ni Arnold Andraque. Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot ang biktima og pila ka metros ug naigo pa kini sa miagi nga truck nga nagkarga og dressed chicken nga gimanihon ni Oscar Dumutan, 54 anyos, taga Compostela, probinsya sa Sugbo. Patay diha dayon silang Andraque og Kalinahan tungod sa kakusog sa impact sa ilahang pagkalagpot ug nakaangkon og dakong kadaot sa ulo ug nabali pa ang lawas niini. Sa paghiling sa mga lawas sa medical personnel nga miresponde, pulos di na mahitsura ang lawas niini nga nagpasabot nga kusog gyud ang dagan sa motorsiklo nga gimanihon ni Andraque. Samtang usa-usab ang patay, samtang tulo ang naangol sa panagbangga sa duha ka mga motorsiklo sa Provincial Road sa barangay Mandawa ug barangay Nueva Estrella, lungsod sa Bien Unido, probinsya sa Bohol, alas 3:12 nito Domingo sa hapon.
Ang nakalas gilang nga si Windel Anunciado, 34 anyos, mag-uuma, nga taga-barangay Kaliguhan sa lungsod sa Trinidad, probinsya sa Bohol. Samtang ang mga naangol mao ang driver sa ikabangga ini nga motorsiklo nga si Anthony Macachor, 21 anyos, taga Parok 3, Barangay Liberty, lungsod sa Binunido, ug ang duha ka angkas ni Anunciado nga silang Annalie Gudines o Dave Avergonzado nga pulos taga Barangay Kaliguhan, lungsod sa Trinidad. Sa investigasyon sa Binunido Municipal Police Station nasayran nga ang duha ka motorsiklo nagsubay sa usa ka dalan apan na managlahi ang dilang direksyon. Pag-abot sa dapit ni overtake si Anunciado sa naguna niya nga motorsiklo gikan sa Barangay Poblasyon, sakay niya ang duha ka angkas ug pag-abot niya sa tunga sa karsada ang nakasugat niya nga motorsiklo nga gimanihon ni Macachor nga milikay usab sa libaong nga dalan nga mahinungdan nga nagkabangga ang duha tungod sa kakusog sa dagan sa duha ka mga motorsiklo. Pulos nagalagpot ang duha ka driver, lakip na ang duha ka angkas ni Anunciado. Dali nga nabot ang medical team sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Binunido, Bohol o gidala si Macachor sa Don Emilio del Valle Hospital sa Ubay, Bohol, samtang si Anunciado gidala sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa lungsod sa Talibon. Apan gideklara kini ni Dr. Ana Marie Dumansung, ang Medical Officer 3 sa Tambalanan, nga dead on arrival. Giandam na sa kapulisan sa lungsod sa Binunido ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries batok kang Macachor. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadto ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department nga inyo nakita kaghapong adlaw sa Sairi 47. Sa atong pagbalik, maghisgot na kita og pipila ka mga isyu nga manginlabot ang lungsod ug ang nasod. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, Offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear so fast. so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu!
and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Kauban ninyo silang Gia Navarro o Crystal Joy Felerca. Today is August 21, so karong adlaw atong gihandom ang death anniversary ni kanhi Senador Ninoy Aquino. Hinungdan nga karong adlaw, this is a special non-working holiday, so hello sa mga nagtanaw nato diha sa Channel 47, sa ato ang cable subscribers ug sa Facebook Live nga nag-relax abi kay way trabaho. Sana all. Oo, pero kami nagtrabaho gyapon mi, and sa mga nagtrabaho karong adlaw aduna na mo'y additional 30% sa inyong sweldo. Nya sunod-sunod naman ni kay karong Lunes, National Heroes Day, double regular non-working holiday, so double pay. Mo nang uban nagplano jud sa ilang mga long weekend trip. Laing meaning sa SL, di ba? Itong hibawan SL, sick leave. Kaya bakit sa itawag nila? Saman? Secret leave. Secret leave. Aron lahos-lahos na. Kaya uban nag-leave na para ugma. Kay inig ka, long weekend ba yan? Long weekend ba yan? Nya, inig ka Friday, o gilivan na nila ugma, Saturday, Sunday, Monday, It's either nag-sick leave or secret leave kay pasakit-sakit gidi ay. Tanaw na to inig Tuesday kung nabay mo balik nga nanay mga tan lines. Malagi na yung nakadaog ga secret. Pero laos sa ta sa atong issue kay nagisgot man tawag secret. Unsa man ni pagkahitabuan na reveal ang secret. Unsa nga secret? Ghost project dito katong dito sa Baliwag, Bulacan nga giinspeksyonan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dito gyud mismo sa Baliwag, Bulacan kuha na siya kanang flood control project nga ang amount nga kandidat is 55 million pesos. Sa nadawat nila nga report na kumpleto na siya niadtong Hunyo. But into a surprise, wa di ay maski usa ka hollow block wa gyud di ay. Ang kato nga project nagkantidad og 55 million pesos, and base sa ilang kuan ang contractor ani kay it starts with the letter S. Sims Construction Trading. Unya ang the actual start nga gi-indicate dito kung kano sa nigisugdan February 2, 2025. Ug ang contract ma-expire siya by October 22, 2025, partner Gian. So sugda February 2, 2025 niya sa ilang nadawat no or sa ilang nadawat nga report, the said project was completed June 2025. Paspasa ingani kadako nga amount sa project. Ingani kadako. February, March, April, May, June, within just 4 months mahuman dadayon. Mahugid na siya. Hinungdan nga ingana na lang gyud ang kasuko nga gibati ni Presidente Marcos Jr. sa inspection. Unsa gyud ka grabe ang kasuko? Ato paminawon ang portion sa inayong interview sa national media ngadto ni Marcos Jr. kagahapon after sa ilahang nahimong inspection. So once nga naka-ready na ato anang i-play basta iyan ang gibati. I'm getting very angry. This is what's happening here. Kundi naman paano naman wala talaga 220 meters 55 billion completed ang record ng Public Works. Walang ginawa kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. If all of these projects were properly executed and implemented,
ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, it's no, I'm not disappointed, I'm angry. There's a COA fraud audit of Bulacan projects. Anong end goal nun, sir? Filing cases? Yes, if need be, of course. As I said, ang trato namin with all of this is, siyempre marami na. For example, falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly. Tignan natin yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika, ay mababawasan kung naging maayos lahat itong kasi ngayon babalikan na natin ngayon to, saan napunta yung pera, hahabulin natin, kakasuhan natin sila, how long will that take? Hindi ba? In the meantime, we have to actually still build the flood control project. Sir, nationwide yung filing, no? I'm sorry? Nationwide po yung filing ng cases if need be. Well, no, it depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that, but in the meantime, we are continuing to go through the records of public works and of the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. So that's why I encourage, napaka-useful, napaka-malaking bagay at napapakinabangan namin ang husto yung inyong pagsulat sa amin, pagsumbong, padalhan nyo kami ng picture, padalhan nyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon dun sa inyo. Pupuntahan natin, kung hindi ako makapunta, pupuntahan ng mga engineer natin para makapag-report sila sa atin na mabuti. At malaman talaga natin kung ano nangyari sa pondo, sino nagwaldas ng pondo, paano nangyari yun na ibigay yung kontrata doon sa mga ganyang klaseng kontratista. So that's what we're going to proceed. Kahapon, galing kami sa isang barangay, Suliban, medyo bukod din sir yung may flood control. Hindi ba medyo weird na mga nasa bukid rin yung mga flood control? Okay, man na to ang tipik sa nimong interview sa mga sakop sa national media nga to ni Marcos Jr. after sa iyahang inspection. Nakalitan gid siya, digid siya disappointed. Suko gid siya. Og tungod niya na dali gid niya nga gipa-blacklist ang Sims Construction Trading tungod sa questionable nga proyekto og kuno galing una pa sa kanila og kaso nga kalapasan sa Republic Act 3019 ubos sa revised penal code unya kung subayon niya, kung isgutan man kung adto na bay mga manubag nga mga local official or official sa DPWH nini, digid niya digid niya lungan. So syempre iyang suspensohon og kasuhan ang tanang opisyal nga nag-authorize og nakikonsabo unsay kaso Anti-Graft and Corrupt Practices Act o malversation of public funds through falsification of public documents. Aside sa economic sabotage nga ipasakan niya nga kaso ngadto sa maong contractor Christine. So ubay-ubay gud ni partner Gian. Kay just a little background kanina nabisita ni President Marcos ang kani nga dapit tungod kay nakadawat man ni sila og kanang complaint gikan sa bag-o lang nila gi-launch nga sumbong sa pangulo.ph website kundi adunay mga gipanglabi didto nga mga complaints against anomalous flood control programs unya atong mainumduan partner Gian katong sa Senate Blue Ribbon Committee nitong Tuesday na didto man to gikuan ni DPWH Secretary Manny Bonoan nga adunay 5.9 billion worth of ghost flood control project sa Bulacan. So, nagsunod-sunod na gid no? However, sa dihang gipangutana sa uban na ato mga kakaubanan sa media on the local counterpart ka DPWH Central Visayas, sumapa ni
DPWH 7 Director Engineer Danilo Villa, wala matud pa sila ghost projects nga nabutang diri sa Cebu ug sa Central Visayas base kana sa ilaha nga nadawat nga mga dokumento from the contractors and others. For sure, ang mga nakakita ron, nakaingon gid sila og why ghost projects? Di tayo sure dyan. So mo to ang giauhag sa presidente nga if na mo'y mga kanang sa ni ngay nakita nga mga problema, pwede ra jud daw ninyo ilabi or ipadaang magpadaog reklamo sa presidente. Like I guess pwede to sa katong sumbong sa Pangulo.ph o ana siya nga mag-send og mga pictures o kanang any proof nga sa pagpamatuod para ma-verify nila, mabisita sa presidente o mabisita ba sa iyang mga engineers. Kay naliman ka og wa ni na imagine na partner gian og wa ni padangat og reklamo ang mga tao nga wa man gay mi nakita diri nga kanang mga trabaho diri niya sa pag adto sa presidente na confirm niya bisag usa ka halublak wala man gani daw. Unsa na lang kahano og kitahay sunod niyang sunod niyang bisitahon for a surprise inspection ang Cebu. What if lang? Mao na ato ko ano niya mo ingon if atong tan-awon if sa mo surprise visit si Presidente Marcos diri niya just verify if wala bagoy ghost project diri sa Cebu province or Central Visayas. Or kung adunay let's say nahuman na nga ghost project basin nagkuba na dayon pagka human na malagi ni sama na lang katong dito sa katong naigihimo nga riprap dito sa dool sa to nga sapa dito sa may Kasuntingan Mandawi sa to Butuanon River. Oo, sus pastilan portion pa lang intaw na naguba gani ang paglagway anang sa DPWH ano palpak kayo ang design. Di ko na dili mayo ang yang nga disenyo inungdan nga ing anegyud ang yang itsura. But I guess diba before man i-implement ang project nam gunay proper planning. Nanay proper planning, mga materials nga gamiton. Nanay itsura. Gani nay budget. Nay budget. Oo. Inungdan nga bitaw no pait kayo naon nga naay ghost project. Una dili ba ya tag 1 million, tag 2 million? Pareha to sa Bulacan 55 million. Og hinungdan nga ang maong nga ghost project dito sa Baliwag, Bulacan. Ato siguro ipakita og balik. Manay hinungdan nganong ingana na lang ka grabe ang pagbaha dito sa Bulacan. Remember, usa ang Bulacan sa top 10 provinces in the Philippines nga bahaon kaayo. Wala gito ingon ni Presidente Marcos nga kung nahuman lang jud nga project dako kayo ang maiban-ibanan gud ang problema sa baha diha dapita ba. Liman kag 55 million. Nya karon aton ding tan-awon nga wa man gud gani nagitrabaho nya. Kada ba murag insulto siguro kay sa mga locals ani partner Giano or sa residente bang insulto gyud sa tanang mga nagbayad og buhis. Sa tanang nagbayad og buhis. Pero sila ba sa ilang part nga makakita sila sa mga sa news nga naay gipatuman nga flood control project da silang dapitan niya malipan ning mga tawo nga sus after pila ka years nga sigsakripisyo ning mga baha na masolusyonan na niya karon di ay kay moingon wa man gyud trabaho. And there's a running joke out of that issue, Cristel, nga kung ang mga nasa ibutan ta lang matud pa ni former Vice President Leni Robredo, ang mga nasa laylayan ng lipunan gibahaan gyud in town hangtod gadughan ang baha. Ang mga politiko, ang mga kontraktor, ang mga sakop sa DPWH tungod ana mga ghost projects para gaba nagbaha ang kwarta sa ilaha. Malagi na Gahig oo. Sa atong tan-awon kung atong tan-awon kanang didto sa Manila nga mga pag-uwan pila ka oras sus maka-experience sa dayon samot na dire. Samot na dire. Like it's the same setting ba nga didto nga kanang kalipila lang ka oras nga pagbaha kay aw nga pag-uwan kay mo baha na day abot dughanan nya dili gud malikayan partner Gian nga naagoy mga makalas kay syempre usay pagkalit lagi pagsaka sa tubig sa mga kasapaan nya diri it also happen na sa diri sa Cebu sa Mandawi ingon ana nga mga kuan ba hopefully nga kani magpadayon na nino nanay na reveal nga kani usa ka ghost project and there's more to come. There's more to come kay sa atong nahibaw-an sa katong sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kay naay 5.9 billion ba ito aliman kag
unsa na kadakong kwartaha. So asa pa man day na dapit. So but I guess that's only in Bulacan, no, ang 5.9 billion nga ghost project nga 55 million man to kato sa Baliwag. Ang overall ba 5.9 billion ang ghost project sa Bulacan. Ghost projects or basin apel na tong uban pa nga mga flood control project. Anyway, another irony of it kung isgutan ang baha, nakaingon kanihan murag na nahimo na gid meme sa internet kung ang uban mga residente kung mabahaan man kuno galing napasagdan gid din tao na sila leptospirosis ang mga nangawat og mga nangawkaw sa panudnanan sa katawhan pinagi sa mga ghost projects sila nakaangkon gyud og leptospirosis. Katawanan man pero magid na sagpa sa kamatuoran. Malay gini nakapait ana. Amo na sa bani monkey business ba na or mas grabe pa siguro na sa monkey business ka ng ingana nga mga ghost projects. O laliman mo tag duha ka resibo ang gipakita nga pamatuod nga mo na gigasto nga which is money gi-reveal after nga nag-inspection si Marcos Jr. in fairness din na gi-reveal nga ipa-blacklist niya ang katong contractor nga naghimo sa maong supposed to be drainage project and then doon ay gipakita nga mga ebidensya nga nagpamatuod nga kato lang ka resibo ang gigamit nga o kana mo na siya Christine no nga kung sumadahon tanan man gito nga 55 million pesos. Malay gini naka I don't know kung sa ba ni legit pagyuda o di ba ka giagi ba ka na og hurim-hurim ka ng ingana nga mata nga sa resibo in order to prove nga kana lehitimo gid gipatuman nga project. And in fairness no may nalang nga nakaingon na lang gid ang ubang mga tawo nga ngano karon na lang gid mo nag-launch sa sumbong sa pangulo aron nga makasumbong sa dihang mga panahon nga nagreklamo ang mga katawhan nakaingon gid nga sa dihang nagkinahanglan mi sa inyo nga presensya aron paminawon ang amo mga yangungo inyo na lang minggi linghog-linghogan inyo na lang minggi pasagdaan dili na namin ninyo paminawon nganong karon na lang, diba? I think so. Malagi na nakapait anang kaningan nga mga projects kung nagpadayon man. So akong giawhag especially sa mga nagtan-aw nato karon kung ugali nga dunay mga ghost projects nga ghost infrastructure projects in general. Sige, apil nato ng flood control especially sa ubang dapit sa Metro Cebu i-report na sa sumbong ng Pangulo o di ba ka pwede sabihin na nang isumbong sa o kana mo dili sa CCTN News Department pwede niyo na nang isumbong sa amo para masubay gyud na o masukit-sukit gyud nato kung unsa ba ni ka maayo ba ning ingani nga proyekto or palpak pagyud kaha na or mo gini nagada og hasol mo gini nagadala og masla kay mo lagi na nakapait anang nag-power kanang lagi teamwork makes the dream work lagi nagtinabangay ang DPWH nagtinabangay ang let's say kinsa nga LGU or kongresista o ang contractor double team sila aron nga makakuha og dako nga bahin sa infrastructure project inungdan nga ang resulta niya na kung dili man ghost project substandard pa gyud. I remember last week kaniya to si Marcos Jr. somewhere in Mindoro to. Basta somewhere in Luzon last week. Personal niyang gi-check ang usa ka flood control project. Klaro kayo nga substandard kay dali ra maguba siyang kamot ang nauga na nga semento. So dahil gid na makita nga unsa gid kapalpak usahay. Amo gini malaumon ta ba no nga after aning sa siren sa presidente o sa kay nagpadayon nga Senate Blue Ribbon Committee nga unta ba after ani bitaw nga if namagud ni na reveal nga nagay mga ghost projects mga flood control projects nga kanang dali ra kay naguba kay mga substandard ang gipangamit. We hope unta no nga ila ning kuanan ang sistema partner giyan ba sa pagpili bitaw og contractor nga dili lang or kanang taaso nila ang standard ba mag-set sila og standard nga kanang striktohon bitaw gyud nga mao ni nga dapat ang ma-meet nila para nga mabid sa ilaha ang kaning nga mga projects kay sa atong nakita lagi karon murag namatay nakita nga mga flood control projects but kana sa gamayng mga pag-uwan
matest bitaw dayon nga makita na dayon nga mga substandard dali kay mga guba nya dagko kay mga budgets ana ba no dili lang gyud ang uwan may nakapatesting ang panahon usab may nakapatesting usab niya na panigingon anyway padayon gyapon ang ato ang pagsubay sa CCTV News Department ilabi na sa issue sa mga questionable flood control projects bitaw no what if kita ay mag-surprise visit og kalit si PBBM sa Cebu yung inspeksyon nun. Pato kay ba? Dako kayong uwaw ana no. Kuno galing nakit-an gyud nga palpak sus Ginoo ko. Dako kay nang uwaw sa Cebu. And including mga local officials. Mabulgar gyud na. Tagpostaanay pa. Kuno galing masakpan man ni Marcos Jr. nga dunay palpak ka flood control project here in Cebu. Tag-an ko. Postanay ta. Nadyo na'y mahitabong magtinudloay. Nadyo na'y mahitabong blame game. Di raman sab sila maayo mag-point fingers na. Point fingers na. Di ra sila maayo na aron masalbar sila sa mga issue. And kung isgutan man ang pundo in general, na panawagan si Cebu City Mayor Nestor Archival. Saman. Diba? Kung ato may numduman sa nakalabayng mga simana nga yes, since last month yan ang gibulgar ang giingong kakuwang sa budget sa Cebu City government mga dunay mga hagit nga maglisod sila sa pag baton og igo nga pondo alang sa pagpatuman sa mga project especially on the first 100 days sa iyang termino. Gani si Mayor Archival ni awhag sa mga department heads nga likayan ang paggasto og dako alang sa biyahe, mga dagkong kalihukan o mga mahalon nga planning sessions. Ngano man, ang tumong niya na para para number one, makadaginot sila o na asa gamiton ang savings. Diyan na gyud ihatag aron sa maayudahan ang mga senior citizens o persons with disability. Labi na nga natuki sa konseho sa miaging adlaw nga kung mahimo unta nga i-update, i-refine ang listahan sa mga senior citizens sa syudad sa Sugbo nga qualified aron matagan og ayuda. Gani ilabi na nga nakaong pagani ang iduso nga kuan kanang umento sa patasan ang ayuda sa mga senior citizens from 12,000 pesos annually himuon na lang na siyang 15,000 pesos annually. Anyway, mabahin-bahin man na siya by every quarter, Cristel. So kato ang panawagan ni Mayor Archival tungod kay nakita niya sa mga nanglabay nga mga administrasyon partner giyan nga adunay kuan ba pareha ng multi-million peso sports fest, mga mahal daw kay nga mga uniforms. Ay, murag naikigo. Nay tagtulo kaadlaw nga meeting nga ipahigayon sa mga hotels ug kanang mga pagkaon or meals running into millions of pesos. So kana nga mga butang daw kinahanglan nga kanang para niya i-trim down bitaw kay para ang mas siguro sa pagpondo sa ilang pag-budgeting for the next year kay magahin sa atong giingon lagi nimo para sa mga senior citizens and mga PWDs. Yes. I guess maybe he learned the lesson from the past administration kay naman jay daghang mga kalihukan. Well, tinuod man sab nay may uban pa nga mga kalihukan nga let's say kanang bongga kayo ang ilaha nga mga meeting, bongga kayo ang ilang mga planning session mao na and what happened wag gid nabutang sa action. Ningas kugon bagod Cristel. Ing ana mga na well sana kakayanin ilabi na ni Mayor Archival ilabi na sa tinguha nga makataginot usab sila ilabi na nga daghan kayong mga not only ang gitingo nga dugang pundo para sa mga senior citizens ang gisiguro sa mayor mga para magamit ang savings kundi manato nga nakaget sa sabta nganong very careful usab sila sa pagkuha og mga job order employees sa Cebu City Hall. Labi na nga napalaka nga pasin maglisod sila nga way ikapasweldo ug uban pa inungdan nga I don't know first I don't know na mapamay pagsugod siya nga termino and kalabay naman ang first month pero I don't know napapagyapon sila sa adjusting stage. Ano man? I don't know why. Ngano man ka kay anyway,
na may mga daghang mga reform mga gipanghimo, and I would like to take this opportunity siguro no ako ipanawagan ngadto ni Mayor Archival nga unta lang no nga makabaton gyud og PIO head ang Cebu City government. Kay nga no importante magyud ang pagbaton og PIO head aron nga maka-channel gyud sa mga mahinungdanon even the most critical information nga mamahimong giya ngadto sa mga Subuanon. Example, kanang mga anunsyo publiko bahin sa mga class suspensions, mga public advisories sa kung unsa man ang mga angayan nga ipahimang no ngadto kanatong mga Subuanon and us nga mga taxpayers. Kay admittedly medyo okay man sab may interview man sab si Mayor Archival during on the normal days. Well, day mga panahon nga okay mapagbigyan usab for ambush interviews pero lisod lagi daghang mga nagbabag nga iyang nga mga tao murag man nakadaog kahasol usab kanang magsigimig atang magsigimi og paabot og kanu sa gid miisingit mga talang gyud no talang Mayor Archival makabaton gyud og PIO head aron nga una dili mahasol sa imong part kay nga naman importante ba gyud nga PIO pero he said during one of the interviews last week nga for the meantime, di pa niya kinahanglanon ng PIO. But mind you, importante ba ya ang makabaton og public information officer not only in Cebu City ha, even with the other nga mga LGUs. Importante gyud nga makabaton og PIO. Kay lagi sila ang tighatod sa mga nag-una nga mga impormasyon. Ilabi na karon nga naa nay social media. So mas paspas na ron, mas accessible na ang paghatag og information. Total, unsa may trabaho sa PIO, tigpahibalo ngadto sa publiko sa kung unsa man nga mga lakang or kung unsa bay mga abiso gikan sa usa ka LGU. Not necessarily nga ang PIO gamiton aron tigtila sa kung kinsa man nga opisyal. Ha? Let me clarify lang ha, kanang PIO manay gamit manay kanang tigpahibaw ra ngadto sa publiko, dili kanang grabe na kaayo nga pagka PR because I know some kaning anyway namaguyuban pa mga public information offices on some certain LGUs nga grabe ra kaayo maka-gatekeep, grabe kayo makapanalipod and to the point nga tila kung tila kaayo, my goodness. So ako lang ang panawagan no. Again, unta lang makabaton gyud ang PIO head aron dili na mahasol ang tanan and kung unsa may for example kung unsa may mga clarifications damo and kung unsa may amo ang mga mahinungdanon nga mga katuyuan alang sa mga vital information nga amo nga i-report ato magid mi mag-coordinate sa PIO aron sila na ang mag-arrange og si aron mahapsay na gyud ang tanan in general. Sa inyo sa Lapu-Lapu okay ba ginyong PIO dito? So far okay naman mo kuan naman ka nang mag-coordinate ra if ever nami mga urgent interviews with Mayor Cindy Chan. Samot na sa Kapitolyo labi na nga hapsay kayo under the leadership sa ilang provincial information officer nga si Miss AJ Orong. Hello Miss AJ if you're watching right now. Kay grabe gud nga pagkahapsay, di ba? Labi na nga nami coordinate sa mga local officials alang sa yes for interviews labi na nga dunay mga urgent kayo nga mga impormasyon na mga urgent kayo nga mga katuyuan importante kayo na aron ang katawhan malambigit na gayon. Okay, ang atong oras kay alas 8:56 naman sa buntag. Ato nang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong Limchua nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Ang kasaysayan sa Simbahang Katoliko na puno sa daghang sugilanon sa kinabuhi sa mga santos nga giisip ng mga martir. Sila giatagan og dakong pasidungog tungod sa ilang pagtahan silang kinabuhi alang silang nahuptan nga pagtuo. Ang usa ka binuhat nga andam mohatag sa kinabuhi tungod siyang pagtuo giisip ng usa ka martir. Si San Esteban mo ang giisip ng unang Christian martir.
Sa mga buhat 7:59 ngadto sa 60 atong nabasa ang iyang sugilanon. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo. Nga nagingon, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Unya miluhod siya o misinggit pagkusog. Ginoo, ayaw sila pakasada sa ilang gibuhat. Tapos niya gisulti nini, namatay siya. Usa ka balaanon nga buhat kung imong gidawat ang kamatayon na dunay makatarunganon nga bugti. Apan mas labing balaan ang kamatayon ni Jesus dinha sa cross alang sa kaluwasan natong tanan. Ug nahitabo kini gumikan sa dakong gugma samahan sa katawan. Kay sa Juan 3:16 nagingon man, kay gihugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod dinhi ihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Kay nga atong pagtuo kang Hesus makahatag man kanato og kinabuhing dayon. Nahan dili angay kahadlukan ang kamatayon dinhi sa kalibutan. Maigsoon, mao kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Langit mamahan, pagkabalaanon sa imong nahimo alang kanamo. Bisan sa among pagkamakasasala, giluwas mo kami. Wailay makahimo nini maong dalaygon nga buhat, gawas kanimo lamang. Busa, Ginoong Hesus, kami magpasalamaton kayo kanimo, kay ang imong kamatayon mo'y naghatag kanamo kagawasan. Amen. Sama-sama sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat Philippine Airlines. Daghang salamat Arsobispo Jose Palma, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat usab sa among News Manager Sir Dennis Tabar, sa TOC Sir Robert, Ma'am Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Ma'am Joanne. Sa atong News Department sila nga Kuya Michael, Kuya Rodel, Kuya Raymond ug diri sa studio si Ferdy Katubay. Daghang salamat usab sa inyong pagpakig-uban namo karong buntaga. Sangan sa atong regular host Malu Inocanto Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Sangan usab ni Attorney John Destacamento, ako usab si Gia Navarro. Kung asa man ingin nyo nga lakaw, mag-amping gid mo sa kanunay o ginatutang nga gihan ta kanunay sa labaw nga makagagahom sa tanan nato mga gimbuhaton karong adlaw. Daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw sa Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag, yaksunta ang kahayag nga Usa ka pagtuo, usa ka tingog.